Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Monsignor Gary Panibon. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin ng lahat. At sumayin. Ang pag-ibig ang siyang buklod ng ugnayan sa pagitan ng tatlong persona. Ano man ang ating gamiting imahe upang paliwanag at bigyang katwiran ang pananampalataya sa banal na santatlo, lagi itong kakikitaan ng ugnayan o relasyon na pinagbubuklod at pinagkikisa ng pag-ibig, sapat na banggitin ang Ebanghelyo ngayon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang muktong na anak. Manalangin tayo na sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng santatlo upang makamit natin ang buhay na payapa at naayon sa kalooban ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubhang nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahin lubusan ang iyong isang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, tumakya si Moises ng 2 bato at dinala pinamagahan sa bundok ng Sinaya. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumakbay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan. Ang Panginoon ay nagdala sa harapan ni Moises. Sinabi niya na ako ang Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit.
Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, kung talagang pinalulugdan ninyo ako, sinasamo ko, samahan ninyo kami, kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Tugon po. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin ka na nakaluklok sa marihang mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tupod po. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mabuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinabuhat sa'yo. Kami ay managal mo, Ama ng maralita. Dulot mo'y pagpapala upang kami magsa. Kaibigan at nubay sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginawang ninanais, linawin sa inyo, kapiling bawat saglit, lupang banal
nalinaw. Kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag ikaw nanaan, ay walang katadakan. Ang buhay namin tanghal, marumi, malinisin, lang ay panariwain, sakit namin gamutin. Kami maging matapat, sa pag-ibig mag-alap, lagi sa tamang landas. Kunin amin, kami iyak malungkot ng iyong pitong kaloob. Gantimbalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ligas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang katulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ang aming Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang linggong ito ay linggo ng Santatlo o the Solemnity of the Holy Trinity, of the Most Holy Trinity. At ang linggong ito ay linggo na Basic Ecclesial Community or BEC sa simbahan ng mga kapatid natin na Romano. Sila ng BEC. Ibig sabihin niya, ang Basic Ecclesial Community, yun bang maliliit na community
na kung saan sila ay nagtitipon-tipon sa loob ng bahay. Gamit nila ang Biblia o ang banal na kasulatan. Babasahin nila iyon isa-isa at pipili sila ng mga salita doon na kung saan sila ay nananalangin para sa kanilang kaligtasan at sa kaligtasan ng lahat. So, ibig sabihin, base sa basbas ng Espiritu Santo, ang isa sa kanila ay magsasalita. Ano ang feeling niya sa kanyang binasa na Ebanghelyo? At magsishare na sila isa-isa kung ano ang kanilang mga karanasan sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Isa-isa silang magsasalita, magsishare ng kanilang mga experiences, ng kanilang mga hinanakit, ng kanilang karanasan sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Tayo ay kaiba bilang mga Eastern Catholic. Ang sa atin ay debosyon. Debosyon ng Nazareno, debosyon ng Mama Mary. Kung ano pang debosyon, bahay-bahay. Nagdarasal at nagbibisa. Sila naman doon, basic ecclesial community. Maliliit na kagaya sa atin, maliliit na community pero masigla. O mga kapatid, bakit ko pinagdidiinan ang basic ecclesial community? Dahil ginagawa na natin ito dito sa ating parokya. Bilang literal na tawag ay BEC. BEC. Sa Bisaya, Gagmay Kristohanong Katilingban. Sino bang mga Bisaya dito? Nakasabot ba mo? Gagmay Kristohanong Katilingban. Yan ang BEC. So dito sa atin, maliliit na komunidad na nagdarasal at nagtitipon-tipon. O mga kapatid, dahil sa ginaganap natin ang pagdiriwang ng Santatlo, ano yung ibig sabihin ng Santatlo? Yung pang ibig sabihin ng Holy Trinity. No? Ang tatlong persona. Una ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mga kapatid, isa lang ang gusto kong ipaaabot sa lahat ng ating mga kapatid kahit na wala sila dito, gusto kong ipaabot sa kanila. Ang pagmamahal ng isang ama ay lubos na dakila. Ama, Diyos Ama. At ang anak ay nararapat na ibalik ito ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanya, ang kanyang ama doon sa kanyang anak. Ang anak, mahal din niya, dapat ang ama. So, ibig sabihin, susuklian ng anak anuman ang kabutihang ginagawa ng kanyang ama sa kanya bilang anak. At sino ang nagbubuklod nito sa anak at sa ama? Eh, ang Espiritu Santo, hindi ba? Ang Espiritu Santo ang nagbubuklod sa pagmamahalan ng ama at ng anak. Kung ating ihahambing ito, kung ating ihahalin tulad sa buhay natin, sa ating tahanan, hindi ba meron tayong haligi ng tahanan? Sino po? Ang ama. Ilaw ng tahanan, sino po? Ang nanay. At ang kanyang mga nasasakupan ay kanyang mga anak. Mga kapatid, ang tatlong persona o Santatlo, hindi lang ipinakikita nito ang pagmamahal ng dalawa ng mag-ama. Ano po? Hindi lang ipinakikita nito ang pagmamahal nila doon po sa ating mga kapatid na nawalay, na tumamlay sa kanilang pananampalataya. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi lang simpleng
magpo-provide ng pagkain sa araw-araw sa pamilya, hindi lang simple magtatrabaho sa labas ng tahanan para lang may gagastos lang sa kanilang mga pangangailangan. Ang ama ay hindi lang simple sumusuporta sa kanyang mga anak, kundi pati na ang pagdisiplina sa anak, sa mga anak. Hindi lang sa anak, sa mga anak. Mga kapatid, ang tatlong personang ito ay napakahalaga sa akin bilang isang pare. Bakit? Dahil dito ko po nararamdaman na ang pag-ibig ng Ama ay hindi simple. Ang pag-ibig ng Ama ay sinasamahan ng isang sakripisyo para sa kanyang pamilya. Pamilya na kung saan nariyan ang kanyang mga anak. Pamilya na kung saan nariyan ang kanyang asawa na buong tapat na naglilingkod sa kanya. Pamilya na nariyan ang kanyang mga apo kung nag-asawa na ang kanyang mga anak. Mga kapatid, ito ang tandaan natin. Ang pag-ibig ng Ama ay hindi lamang ito nakikita sa panloob at panlabas na gawain ng isang nilalang. Kundi makikita ito papaano siya naglilingkod bilang isang bininyagang Kristiyano Katoliko. Paano siya maglingkod? O paano ba siya naglilingkod sa Diyos? Hindi naglilingkod siya hanggang pagsisimba na lamang ba? Maglilingkod ang Ama hanggang sa pagdarasal na lamang ba? Hindi. Malawak ang pag-ibig ng Ama. Inaabot niya, ini-extend niya ang kanyang kamay doon po sa mga hindi lang kanyang kamag-anak, kundi ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. O isipin natin sa ating parokya, kung kayo po ay nagsisimba sa mga simbahan ng mga lalaki, nariyan sila, mga kapatid, nariyan sila naglilingkod. Kaya din natin gawin yun. Naglilingkod sila bilang isang layman. Ang mga ama ng tahanan naglilingkod sa simbahan bilang isang layman. Ibig sabihin, pwede siyang maging choir, pwede siyang maging lector o leaders, pwede siyang maging cantor. Lahat ng mga church-mandated organizations kanyang ginagawa. Bakit? Kasi diyan ipinakikita niya ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lang pag-ibig literal sa simbahan, kundi pag-ibig ito papunta doon sa mga tao. Kaya natin gawin yun, hindi ba? Kaya natin gawin yun. In fact, ginagawa na natin. Ginagawa na natin ang pagbabahay-bahay. Kahit babae kayo, puro babae kayo dito, walang lalaki. Pero, mga kapatid, wala ba tayong bibig na i-share ang ebanghelyong ito ng tatlo na ang pag-ibig ng Ama ay hindi simple. Ang pag-ibig ng Ama ay dakila sa lahat ng nilalang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo sa anak ng Diyos ng ating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinagpaksakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng ibig. Nagsaw sa kaniloonan ng mga yumao. Anak may katlong araw na buhay na mabuti. Umakyat sa langit na lulog sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang palilito at sa mga buhay at namamatay ng tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ating itutugon, sa Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ng iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Ama, paglalapit mo ang Espiritu Santo, ang parang nito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan, upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagyamanin mo ang iyong salita upang tuluyang lumagot, mabubuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang papanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka sa tatlong persona sa isang Diyos sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ang pag-aaral natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagkapinawa ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sabay na niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong dakika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo, ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahiriwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat sa isa, ay isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana sa paligtasan, Hosana sa paligtasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Magsigot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito ang kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, at sa kaipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo
Si Kristo ay balik, kawakas ang bayan. Si Kristo ay balik, si Kristo ay balik, Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ginapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ng Papa sa Roma, ng aming mga patriarka, ng aming punong obispo Romeo, at sa lahat ng mga kaobispuhan at kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Kaya din na lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Tawaan mo at pinapasin kami lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sitayin mo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami ngayon sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, Ang kapakalangan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magkain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Magsilod na po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus. Ito ang order ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaliyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsandalan mo ako ng katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Pasa ay muli nakikita. Hindi siya isang panahon, siya'y madali. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsasaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang inubusan sa santatong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga announcement. Ngayong June 6, merong compete at First Communica. Tapos ngayong June 26, meron tayong benefit concert. Magsisimula ito sa alas 6 ng gabi onwards. Kaya ito ay gabi din ng pagpaparangal sa mga natatanging leaders o mga miyembro ng pastoral. So, tinatawag din ito Pastoral Awards Night. So, isinabay sa benefit concert ang Pastoral Awards Night. So, magkakaroon ang isa sa inyo ng awards, bibigyan ng pagpaparangal. At sa June 27 ay Kasalang Bayan. Ang Kasalang Bayan ay magsisimula sa alas 9 ng umaga sa Padayan ng Sabado, June 27. Alas 9 ng umaga, Catholic wedding. Alas 10 ng umaga ay ang civil wedding. Kaya kung sino man sa inyo ang may kakilangan, mga kaibigan, kamag-anak, na hanggang ngayon ay hindi pa nabigyan ng maspas ng sakramento sa kasal, anyayahan niyo na dahil ito po ay once a year lang, libre. Ulitin ko, libre. Libre ang seremonya sa kasal. Sa mga gagawing pagpaprocess, siyempre sa mga marriage certificate, sa kung ano ba mga papel. Siyempre may mga kaakibat o may mga corresponding bayad po yan. Kaya minimal lang po ang gagastusin ng mga couple o mga magkakasal. Wala nang iba. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Magsiyo po kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Kawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Kawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong talunin
ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo pinataglay ang pag-ibig. Salamat sa Diyos.